Mga kahistoryador, kamusta? Naglabas na ng matinding ultimatum ang Amerika laban sa Iran. Ang mensahe ni Trump, wala nang usapan. Isuko nyo ang inyong nuclear program o humanda kayo sa gyera. At hindi lang ito simpleng pananakot. Mismong Pentagon na ang nagkumpirma na may nakaabang ng nuclear submarine ng US Navy malapit sa Gibraltar laban sa Iran. Oo, mga kahistoryador, isang Ohio-class submarine na kayang magpakawala ng nuclear missiles ang nakita na sa lugar. Ibig sabihin, anumang oras, pwedeng sumiklab ang mas matinding gulo. Hindi lang yan, may Iranian oil tanker na rin na pinuntirya ng Amerika. Oo, at heto pa ang nakakagulat. Habang nakatutok ang buong mundo sa Amerika at Iran, palihim na palang umaaksyon ang UAE o United Arab Emirates. Ayon sa mga ulat, wala umanong kalam-alam ang Iran na tinatamaan na pala ang ilang target sa kanilang bansa. Kaya naman mga kahistoryador, sa video na ito, aalamin natin bakit tinira ng US ang isang Iranian flag oil tanker. Bakit inilalabas ng Amerika ang kanilang mga barko sa Strait of Hormuz? At ano ba talaga ang ibig sabihin ng nakakatakot na post ni Trump na the bombing starts? Tara, ating panoorin. Mga kahistoryador, ayon sa mga ulat, nagbato ngayon si Trump ng napakabigat na ultimatum. Sa kanyang post sa social media platform na Truth Social, diretsahan niyang sinabi, the bombing starts kapag hindi pumayag ang Iran sa kasunduan. Pakinggan nyo yan mga kahistoryador, walang preno at walang paligoy-ligoy. Parang malinaw na mensahe ng Amerika kapag hindi umatras ang Iran at isinuko ang kanilang nuclear program, uulan ng bomba sa bansa nila. Hindi na ito usapang diplomat o tahimik na negosasyon. Tahasang banta na ito ng gyera. Dahil dito, kinabahan ang maraming lider sa buong mundo. Kasi isipin nyo, paano ka hindi mababahala kung ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay nagsasalita na ng ganyan? Ang akala pa naman ng marami, posibleng humupa ang tensyon dahil may peace offer na inihain ang Iran. Ayon sa ulat ng Times of Israel, nagbigay ang Iran ng isang 14-point proposal. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may 14 na kondisyon o hirit ang Iran para sana magkaroon ng kapayapaan at hindi na umabot sa gyera. Parang sinasabi ng Iran na sige, mag-usap tayo, pero heto ang mga gusto namin. Pero anong nangyari? Binasag agad ito ni Trump. Sinabi niya na ang mga kondisyong ito ay unacceptable o hindi matatanggap ng Amerika. Ibinasura niya yung peace offer. Para kay Trump, walang bargaining. Hindi pwedeng yung may mga pabor na hinihingi ang Iran. Ang gusto ng Amerika, sumuko na lang ng buo ang Iran pagdating sa usapang nuklear. Kaya naman lalong tumindi pa ang sitwasyon. Samantala, pinaputukan ng puwersa ng Amerika ang isang oil tanker na may bandila ng Iran. Oo, tama ang dinig nyo. Ang oil tanker na ito ay sumisimbolo sa ekonomiya ng Iran dahil langis ang pangunahing ibinebenta nila. Kapag pinutukan mo ang barko nila, parang sinuntok mo na rin sila sa sikmura. Kaya naman mga kahistoryador, makikita natin dito na hindi nagbibiro ang Amerika. Itong pagpapaputok na ito ay isang napakalaking mensahe sa Tehran. Sumunod kayo sa gusto namin o lulubugin namin ang mga barko nyo. Dito lalong naging komplikado ang lahat. Dahil sa tindi ng tensyon, napilitan ang Amerika na gumawa ng isang malaking hakbang para protektahan ang sarili nilang mga barko at ang mga barko ng kanilang mga kaalyado. Ayon ulit sa ulat, inumpisahan na ng US na i-escort o gabayan ang mga barko palabas ng Strait of Hormuz. Ang pag-alalay ng Amerika sa mga barko palabas sa Strait of Hormuz ay isang malinaw na senyales na naghahanda na sila sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Nililikas na nila ang mga pwedeng maipit sa bakbakan.
Oo, mga kahistoryador, heto ang matindi. Ayon sa mga ulat ng New York Post, Streamline Feed at Defense Mirror, mismong Pentagon na ang naglabas ng lokasyon ng isa sa pinakadelikado nilang armas. Isang dambuhalang US Ohio-class submarine ang namataan malapit sa Gibraltar. Alam mo ba kung gaano kalupit itong Ohio-class submarine na ito? Isipin nyo na ito ay isang dambuhalang barko sa ilalim ng dagat na parang isdang tahimik lumangoy, pero ang dala nito ay mga nuclear missiles. Hindi ito ordinaryong submarino na pangmamanman lang. Ginawa ito para durugin ang kalaban gamit ang mga nuclear weapons. Ang mga ganitong submarino ay kabilang sa tinatawag na silent service. Ibig sabihin, tahimik silang gumagalaw at walang nakakaalam kung nasaan sila. Nakatago lang sila sa ilalim ng dagat, naghihintay ng utos kung kailan gagalaw. Pero ang nakakapangilabot dito, mismong Pentagon pa ang naglabas ng balita na nasa Gibraltar ang submarino nila. Bakit nila ginawa yun? Simple lang, malinaw itong pananakot sa Iran. Parang sinasabi ng Amerika, tingnan nyo, nandito na ang nuclear submarine namin. Kapag sumobra kayo, alam nyo na ang pwedeng mangyari. Dahil dito, kitang-kita natin ang koneksyon ng paglitaw ng submarino at ng bantang binitawan ni Trump. Wala nang tinatago ang Amerika ngayon. Ipinapakita nila ang lakas at mga armas nila para takutin at piliting umatras ang Iran. Napakahalaga ng Gibraltar dahil ito ang pangunahing daanan papasok sa Mediterranean Sea. Kapag kontrolado mo ang lugar na ito, mas madali mong maaabot ang Middle East o gitnang silangan kung saan naroon ang Iran. Kaya hindi aksidente na doon nakita ang dambuhalang submarino na ito. Planado ang lahat. Gusto ng Amerika na maramdaman ng Iran na kahit tahimik ang dagat, may nakaabang na panganib sa ilalim nito. Parang mensahe nila, anumang oras, kaya nilang umatake. Mga kahistoryador, heto pa ang matindi. Ayon sa Wall Street Journal at Times of Israel, hindi lang pala Amerika ang bumabanat sa Iran. Walang kaalam-alam ang Iran na palihim din palang inaatake ng United Arab Emirates o UAE ang kanilang bansa. Oo, ang UAE ay isang maliit pero mayamang bansa sa gitnang silangan. Kilala sila dahil sa Dubai, sa mga matataas na building at sa yaman nila sa langis. Akala ng marami, steady lang sila at walang pakialam sa gulo. Pero lumabas ang katotohanan. Palihim silang naglunsad ng mga airstrikes o pambobomba laban sa Iran. At hindi lang basta-basta lugar ang tinira nila. Pinuntirya ng UAE ang mismong oil refinery ng Iran. Oo, alam niyo ba kung gaano kabigat ang epekto kapag binomba ang isang oil refinery? Diyan kasi pinoproseso ang langis bago ibenta sa iba't ibang bansa. Kapag sinira mo yan, para mo na ring sinakal ang pangunahing pinagkakakitaan ng Iran. Bakit naman ito ginawa ng UAE ng palihim? Posibleng nakita nilang abalang-abala ang Iran sa tensyon nila laban sa Amerika. Kaya sinamantala nila ang pagkakataon para pahinain ito. Matagal na rin kasing may tagong tensyon sa pagitan ng Iran at ilang bansang Arabo dahil sa relihiyon at agawan ng impluwensya sa rehiyon. At ang nakakagulat dito, naglakas loob ang UAE na umeksena habang mainit ang sitwasyon. Ibig sabihin, hindi na lang ito simpleng laban ng Amerika at Iran. Pati mga kapitbahay nilang bansa, unti-unti nang nakikisawsaw dahil sa matagal na nilang tinatagong galit at tensyon laban sa Iran. Dahil dito, ang tanong ng marami, ano na ang susunod na mangyayari? Susuko ba ang Iran? Alam natin na ang Iran ay isang bansang may matinding pride o pagmamalaki. Hindi sila basta-basta yuyuko kahit pa tinututukan na sila ng baril. May sarili rin malalakas na armas ang Iran. Malaki ang hukbo nila at hawak nila ang malaking parte ng Strait of Hormuz. Kapag tuluyan silang naipit,
at nakita nilang wala na silang atrasan, posible nilang isara ang buong Strait of Hormuz. Kapag nangyari yan, malaking supply ng langis sa buong mundo ang maapektuhan. At mga kahistoryador, siguradong ramdam natin yan dito sa Pilipinas. Sisipa ng todo ang presyo ng gasolina, pati mga bilihin sa palengke at grocery, magmamahal dahil langis ang gamit sa pagbiyahe ng pagkain at mga produkto. Yung gulo sa kabilang parte ng mundo, diretsyong tatama sa bulsa at sikmura nating mga Pilipino. Samantala, malaking issue rin itong ginawang palihim na atake ng UAE laban sa Iran. Posible itong maging dahilan para gumanti ang Iran. Isipin nyo, magkatapat lang sila sa dagat at napakalapit ng UAE sa Iran. Kapag nagpasya ang Iran na bumawi gamit ang missiles o drones, pwedeng malagay sa peligro ang mga matataas at mamahaling gusali sa Dubai at Abu Dhabi. At higit sa lahat, maaring madamay ang mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Ang ating mga OFW na nagsasakripisyo para sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Kapag lumala ang gulo, pwedeng maipit sila sa delikadong sitwasyon. Hindi rin basta uurong ang Amerika, lalo na at nakaabang na ang kanilang dambuhalang submarino. Bilyong-bilyong dolyar ang ginastos nila para ipakita ang lakas nila at piliting sumunod ang Iran. Ang Iran naman ayaw magmukhang mahina sa harap ng kanilang mga kababayan at mga kakampi. Hindi nila basta ibibigay ang kanilang nuclear program na ilang dekada nilang palihim na binuo at prinotektahan. At ang UAE na biglang sumabak sa gulo, ipinakita na handa rin silang makipagsagupaan para protektahan ang kanilang interes at pabagsakin ang kalaban nila. Kaya mga kahistoryador, ang tanong ngayon ng buong mundo, paano gaganti ang Iran sa sobrang pressure na ibinabato sa kanila? Nakita na nilang pinaputukan ang tanker nila. Nabasa na nila ang The Bombing Starts na mensahe ni Trump. Nalaman na rin nilang tinamaan ang refinery nila matapos umeksena ang UAE. At ngayon, may nuclear submarine pa ng Amerika na namataan sa Gibraltar. Parang naiipit na sila sa kanto. Kaya ang tanong, paano sila lalaban? Gagamitin ba nila ang kanilang mga kakampi na grupo sa Yemen, Lebanon at Syria para manggulo rin? O baka naman bombahin nila ng missiles ang mga base militar ng Amerika sa paligid nila? Kaya naman bilang mga Pilipino, anong tingin nyo sa mga nakakalokang pangyayaring ito? Sa tingin nyo ba, itutuloy ni Trump ang kanyang banta at magpapakawala ng bomba sa Iran? O ito ba ay matinding pananakot lang para pilitin ang Iran na isuko na ang kanilang mga armas nuklear? Paano naman ang ginawang palihim na atake ng UAE? Sa tingin nyo ba ay maghihiganti ang Iran at madadamay ang mga Pilipinong nagtatrabaho doon?